gabi may buntag kaninyo mga igsoon. Usa ka manindot nga kabuntagon. Uban ang panalangin o grasya sa atong buhi nga Dios. Dalaygon atong buhi nga Dios no nga tagaan ta niya og sa kadako nga pribilehiyo nga makaari ding dapita aron makadayeg makasimba kaniya makaserve sa atong labing gamhanan nga Dios. No, nagkalain-lain man atong kondisyon sa atong kasing-kasingan ni Ari. Apan din dapita mga igsoon ato iset aside no ang mga unsa nang gihambin nato no aron maka-focus ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So pasalamatan ta siya. Unig dapita atong hinumduman ang iyang kaayo, ang iyang gibuhat sa matag usa ka nato nga hangtod karon no buhi pa kita. Ug sayod kita nga aduna pay katuyuan ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Uning kabuntagon maigsuon dato kawangon ang kahigayunan nga iyang gihatag no dako kaayo nga kahigayunan kini maigsuon nga atong i-grab no nga makasimba makadayeg kita sa Dios sa tanang Dios hari sa tanang hari. Amen. Ug di sa inyong mga tangan maigsuon ako kamo giawhag sa pagpanidog sa atong pagsugod atong hinumduman no nga ang Diyos nga atong gialagaran as we approach no sa iyang balaang presensya. Atong hinumduman a God who possess a perfect knowledge about us because He is great God, our great Creator. He's our Elohim, no, a mighty one, the source of everything, and nothing is hidden from His notice. His eyes and His hand carefully examine our hearts and minds. Ug ato ang hinumduman yun magsuon no. We are lost, naked and blind before, but because of His grace no, aniya kita karon aron makaserve ngadto kaniya. Busa ning kamontagon maigsuon sama sa giingon sa Psalm 139 verse 23 to 24. Atong hangyoon atong balaa nga Dios, our perfect God no, to Search me, O God. Uban niya ako mga igsoon sa pagbasa ni search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Mao kini pag-ampo ni Haring David maigsoon. No, sa makausa pag-iingon ko, we must know that we are approaching a perfect God, a holy God, and a God who possesses a perfect knowledge. Nasayod siya sa tanan, sa katibukan sa atong kinabuhi. Usa ning kabuntagon dayagman kaniya ang tanan. Magaduol kita diha uban ang pagpaubos. Walay perfecto ka nato. No, sagad yung mapakyas kaniya. Siya nga perfect God, di yun nato tupngan ang iyang standard. Uning kabuntagon magsuon, magaduol kita diha no. Nagkalain-lain man sama sa giingon ko, nagkalain-lain natong ginabati sa pag-ari karon. No, dala nato unsa ba? Ang kahadlok, ang kabalaka, ang pagduha-duha, ang kalipay ba o kasubo o excited nga mo approach sa iyang trono. Yung kabuntagon labaw sa tanan nga sayod ang Ginoo. Magsuon, amen. Busa magaduol kita diha kaniya nga naa pagpaubos. Sinuluban sa pagkamatarong ni Ginoong Jesus. Maigsuon, walay mapasaylo kung walay mangayog pasaylo. Ang atong pagduol karon una magpahinlo kita sa atong buhi nga Dios. Let us confess our sins one by one. Aron kita mapasaylo sa atong buhi nga Dios. Sumakaosa pa, mahinluan kita sa tanang kalapasan nga atong nahimo. Ug ning takna magsun atong awhagon ang balang espiritu ngay mo puno sa tanang dapit sa atong mga kasing-kasing ug mo occupy sa atong mga huna-huna aron mapuno kita og mga igsuon sa iyang presensya ning kabuntagon magaduol kita diha kaniya uban ang pagpaubos ang kahingawa uban ang gugma ang tinguha nga makasimba sa Diyos, sa tanang Diyoses, sa hari, sa tanang hari.
Hallelujah, dalaygon ka o Diyos, so walay katapusan. O gani kami o God, nagpaubos diya kanimo Ginoo. Nasayod ka sa among kinabuhi o God. Dayagman o tago o Diyos, nasayod kaning tanan. Ug una Lord, nangayo kay kapasayloan o God sa tanang kalapasan nga namong nahimo o God. Kaya nasayod kami nga dili kami basta-basta makaduol sa imong presensya o God. Tungod balaan ka, perpekto ka nga Diyos. O kami sagad kami mapakyas. Pasaylua kami o Diyos. Ug nagatuo kami nga ang imong gugma, ang imong grasya o Lord, mas dako pa sa nga among mga kapakyasan. Ning kabuntagon o Diyos, nagatingwa kami ang makasimba diya kanimo sa espiritu ug kamatuoran o God. Ug himoa Lord nga kini among gibuhat Lord, makaabot ya sa trono sa imong grasya o God. Uban ang pagpaubos Lord, approach kami diha kanimo with the humble hearts o God. Nga na excitement o God nga muduol diha kanimo, makasimba kanimo, makaday kanimo o Dios, makaawit diha kanimo o God. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Holy Spirit, we pray. Lukpa kining dapit o God nga amo ang ginatindugan sa imong matamis nga presensya at unite us in one accord to praise and to worship our living God. Thank you so much o God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kanunay Lord, ipahinomdom ka namo kung kinsa kami sa imong atubangan o God. Wala kami mahimo kung wala ikaw o Diyos. Naghinalig lamang kami sa imong grasya. Naghinalig lamang kami sa imong gahom o God. Thank you Lord for your love. Thank you Lord for your grace. Thank you for your faithfulness o God. Thank you for your mercy Lord God. Ug ning kabuntagon o God, adto na kami sa pagdahig, pagsimba diha kanimo. And we please, O God, receive our worship. Receive our praise, O God, with thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Itong awiton kini maigsoon. Hagig atong pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, Holy Spirit, i-connect kami. I-reconcile kami. Hallelujah. Biraha ako, balik ya kanimo, lusa ako gikan sa akong pagpakasala. Ang kasing-kasing ko, hikapa o Ginoo, himuang nga maputli sa atubangan mo. Inuwi ang akong mga kalapasan, o Diyos punuan, ining uhang akong dughas sa magkasapa. Una ako, dalang Espiritu, himuwa ka magakayo kining dughan sa imong gahom ug sa imong presensya nakausapa. Una ako, dalang Espiritu, una ako. Yes, hallelujah.
padayon ka nga magauban makiguban ka namo ni kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah, hallelujah. Padayon ta magsuon sa pagdaig ngadto sa tumbuhi nga Dios. Atong ihatag ang the best nga pagdaig ngadto kaniya without reservation. Amen. God is good. And all the time, God is good. God is really good. Maayo kayo ang Diyos na ito gialagaran. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
worship, O God, to you alone, O God, who is deserve everything from your people. Because you are almighty, you are awesome, you are infinite God. You are a great creator King, our Elohim, our El Shaddai, our Adonai, our great Jehovah, the God of promises, the God of the covenant. You are Holy One, Israel, the Lion of the tribe of Judah, and you are reigning. Hallelujah. Gracious God of heaven, our holy and majestic God, we come to you with a humble heart, with gratitude in our hearts, oh God. Thank you for the joy of serving you. In John 4, verse 23-24, it says, Jesus himself, nagaingon ani maidson, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Kining tanan o Diyos, tungod kanimo. King wala mo kami gipaila, wala mo kami giduphan, wala mo kami giluwas. Ikaw ang unang nahigugma ka namo. Ug salamat o Diyos sa kaluwasan nga mong naangkon tungod kanimo, tungod sa imong gibuhat sa krus. Nahimo kaming gawas nun, nahimo kami luwas, labi na gyud sa among umabot nga kahimtang o Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace. Yes, oh God.
God, sa mga kinabuhi, O God. Beautiful you are to me. Hallelujah. I worship you in spirit and truth. I worship you, King of Kings, in spirit and truth. There will never be a friend as dear to me as you. Yes, so God, we worship you, God. I worship you in spirit and in truth. Yes, that you are a loving God, a holy and righteous God, a perfect God, a faithful one. Hallelujah. There will never be a friend as dear to me as you. Hallelujah. You're beautiful beyond description. To
the great I am. You are the way, the truth, and the life, the door of hope, the light of the world, the bread of life, the living word. Oh, hallelujah. Come on, church, let's worship our living God. He is here. Oh, we worship you, God. You are everlasting. Nothing compares to you, Lord. You are holy, O God. Our ever faithful God. Most gracious and loving Father. A good, good Father to us. You're abundant in everything, O God. You are our giver, our supplier, our Savior, O God. Diya kanimo wala na makulang pa, O Diyos. Kaya ikaw man, O Diyos, able, makaatiman ka na mo, O God. Thank you so much, O God. Imo na kami, Lord, secure, O God. Kami, Lord, nasahod kami, madaugo na kami 2,000 years ago. Tanan mga problema, mga pagsulay nga mo giatubang gidaog na kini ni Ginoong Jesus. Amo lamang, Lord, mo ligon kami diha sa pagsunod kanimo, O God. Pag-alagad kanimo o pagtuman sa imong kasuguan sa among mga kinabuhi, O God. Thank you so much, O God. Labas sa tanan, Lord. Sa kaygayunan, O God. Kanunay kami gawaston kami makaduol ya kanimo. Hallelujah. You are awesome. You are marvelous. Our God is an awesome God. Amen. Heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes. His thoughts no one can fathom. There's everything. Wa gyud maka-describe kanimo kung sa kaka-awesome God. Amo gialagaran. He's an awesome God. Our God is an awesome God who reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah! Hallelujah, O God! Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Buhi ka nga Diyos nga among gituuhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Receive our praise and worship, O God. Ikan ka namo, O Diyos. Ikan sa among kinauyukan, sa among kasing-kasi, O God. Thank you. And all glory, honor, praises, and thanksgiving we carefully bring back unto you. In the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Pagpalakpakan na itong buhay nga Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Dalay ko na itong buhay nga Diyos, no? Huwag din kabuntago, kinsa ka itong first time na nakig-fellowship ning dapitan, pwede pataas sa inyong kamot. Dire. Gusto nga. Wala man. Gani jutay ra tong number karon. Wala jud no. Once again ako kamo giawag sa pagpanindog. I-greet na tong matag isa nga ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay ingna tong ay naa daw na isa. Praise the Lord. Sis, ako mo kang gi-invite diri sa tubangan. Ato welcome siya mga igsuon. Praise God. Ato ba dito?
Atong welcome at atong welcome atong isuon. Atong visitor karong kabuntagon. Hallelujah. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Amen. Hallelujah. Jesus loves you, my friend. Okay, mga igsoon, ako kamo giawag sa pagpanidog atong ampuan, atong bisita karon. Ato stretch out atong right hand ngadto kaniya. O dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios, huway makalabaw kani og may makatupong sa imong kaayo kabuutan. Ning kabuntagon og God among gina-lift up Lord among bisita karon og God. Salamat Lord sa iyang pagsanung o Diyos, invitation o God nga moari aron makasalo, makikuban ka namo sa pagsimba, diha kanimo o God. And we pray padayon ka Lord magapamuot sa iyang kinabuhi, magamping kaniya o God, nga sa iyang palagmi pa Lord ang iyang pagkaila diha kanimo o God. Sugad karon Lord kupti ang kinabuhi, kauban sa iyang tibok pamilya o God. Ampingi sila Lord, labi na gyud Lord sa iyang pagpalawom diha kanimo Ginoo, giyahi siya o Dios. Holy Spirit, we pray ikaw gan mag-guide kaniya og magapuno kaniya, maghatag kaniya kalipay, labi na gyud sa kaluwasan nga iyang naangkon o God. Na even sa nag-invite kaniya Lord, ikaw maga-bless kaniya o God. Thank you so much Lord. Among gitugyan kini among isuon Lord, diha kanimo lamang o Dios sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, karon kita na sad no. I-greet na to ang matag usa. The thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a nice to see His happy face, praising God in heavenly places. That I feel when I get together with God. Wonderful people. Ang puso ko'y masaya. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagmasa, kanyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos, tanging sa Diyos, tanging sa Diyos ay umiibig. Amen. Nalipay ba ta maigsoon, no? Nagkita-kita na sab kita. Ang uban, bulan na, wala na nakita. O simana, pila ka simana. But ikalipay na to maigsoon kaya karon nagtapok na sab kita. Ugning, ay, okay. Birthday Sunday di karon. Nato i-celebrate no ang nag-birthday from August 1 to August 31. Kinsa ka to? Moari di sa tubangan kaya among lamanuhon, no? Among i-greet nga happy birthday. Kinsa from August 1 to 31. Ayo mo kaulaw kay di bitaw mi maadto sa inyo. Kinsa man? Randy? Si Pastor? Grabe mga kinakusgan. Kinsa pa?
atong ihatag ang microphone sa mag-offer og song ngadto sa atong buhi Dios in behalf sa atong mga celebrants. Happy birthday, tanan. Through every trial, I'll stand in grace. Your guiding light will set my pace. When storms arise and shadows stay, I know your love won't drift away. Keep me strong, Lord, lift me high. Through the darkness, be my guide. With every step, I trust your hand. On your promise, I will stand. The road is long, but I won't fear. Your voice reminds me you are near. Through every tear, through every night, you lead my soul into the light. Keep me strong, Lord, lift me high. Through the darkness, be my God. With every step, I trust your hand. On your promise, I'll stand. When my heart is weak and worn, your strength renews, my hope is born. No fear remains, your love is true. Lord, I give my all to you. When my heart is weak and worn, your strength renews, my hope is born. No fear remain, your love is true. Lord, I give my all to you. Keep me strong, Lord, lift me high. Through the darkness, be my guide. In every step, I trust your hand. On your promise, I will stand. Forevermore, I'll sing your grace, your mighty love I will embrace. Through every storm, through every song, you are my strength, you keep me strong. Amen. Amen. Praise the Lord. Akong ginawhag ang tanan no sa pagtindog. And atong stretch sa atong right hand no sa atong mga birthday celebrators. Yes, Father God in heaven, Lord. Dako kayo mong pasalamat Ginoo sa mga kigsuunan Ginoo nga nagbarog diri sa tubangan
nga Lord, nag-celebrate silang adlaw na tawhan karong bulan na. Especially, Lord, sa among pastor, O God, Lord, and even, O God, Lord, sa mga leaders. Tanan sila, O God, Lord, nga nagbarog diri sa tubangan. Lord, ginapasalamatan ka namo, ginadayeg ka namo, Lord, silang makinabuhi. And Lord, we believe, Lord, nga Lord, ikaw gayud Ginoo ang Ginoo, Lord, nga nagakip kanila, O God, Lord, nga mahimo sila matinud-anon, mahimo sila, O God, Lord, malampuson, O God, Lord, sa kaning dagan, O God, Lord, sa lumba sa kinabuhi kay Kristohanon, O God, Lord. So Lord, we continue to pray. Ikaw, O God, padayon mag-sustain diya kanila, O God, Lord. Especially sa ilahang faith diya kanimo nga, Lord, despite sa kadugayon na nila diya kanimo, O God, Lord, nagyapon ang growth, nagyapon, O God, Lord, ang kadasig, O God, Lord, sa pagpangita, Lord, sa imong presensya silang magkinabuhi. And Lord, I pray, Lord, continue, O God, Lord, to bless them mightily. Nga, Lord, gamiton pagayod nimo sila, O God, Lord, para, O God, Lord, sa imong gingharian, para sa imong kingdom, O God, Lord. Ikaw, O God, Lord, nasayod sa ilang mga desires silang magkinabuhi. Lord, may you grant this, O God, Lord, in accordance to your word, in accordance to your will. Nga, Lord, sa matag adlaw, Lord, matag minuto, matag oras silang kinabuhi, O God, Lord. Wala sila laing, O God, Lord, nga i-desire, O God, Lord. Mundili ang himayaon, O God, Lord. Ibayaw, O God, Lord. Imong ngalan, Lord. Pinaagi silang may kinabuhi, O God, Lord. So, Lord, I pray, O God, Lord, continue to pour down, O God, Lord, your blessing, O God, Lord, blessings upon blessings, O God, Lord, diya sila makinabuhi. And even man silang mga pamilya, O God, we pray, O God, Lord, that, Lord, ikaw, O God, Lord, maghahatag harmonious, Lord, nga relationship, whatever, O God, Lord, mga bikil, unsa man, O God, Lord, ikaw, Lord, mag-patch up niya na, O God, Lord, nga, Lord, dili, O God, maguba, O God, Lord, ang relasyon, but, Lord, the more pa kinugad, magaligon, O God, Lord, uban, Lord, ang imong gugma, ikaw, gayud, O God, imong presensya, Lord, masentro, Lord, sa matag pamilya, Lord. Ikaw, Lord, magapanalangin, magahatag, O God, Lord, unsa may ilang mga panginahanglan, magaprovide, O God, Lord, even, O God, Lord, unsa man, O God, Lord, ilang mag-desire, ikaw magahatag nilang tanan. Salamat, Lord, sa ilahang birthday, O God, Lord, adlaw na tawhan karong bulan na ikaw, Lord, magalipay da kanila. Uban ang imong presensya, uban, Lord, ang presensya sa mga mahal nila sa kinabuhi, and labaw sa tanan, O God, Lord, uban, Lord, ay imong grasya, Lord, sa ilang kinabuhi, O God, Lord. Salamat din tanan, ikaw, O God, Lord, ang daygon, himayawan pasalamatan, ugulian ka namo, Lord, sa tanan dungog himaya, pagsimbag pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Isa. Isa. A blessed morning, everyone. Mayong buntag. Wag na ako slangob. Isa. Okay. Timplahi, timplahi. Last Sunday, atong congratulate ang atong mga new members sa Living Word. Dunay duha ka absent adto. Ang isa gikuha na ang certificate paningo sa karon ni Asia. So, atong welcome si Brother Roger Salapi. Diri, yan na lang ka. Okay. Tesang, hey. Ito bang sa church? Mag-pray minimo. Congrats. Ito bang sa dito? Nindog tag kadali. Pray ta niya. Lord, aking salamat sa nimong membro ning simbahan, Brother Roger Salapi, Lord. O, kabalo siya Ginoo nga nung magpamimbro siya ug unsay ang iyang buhaton ning maong simbahan, Lord. So I pray, we prayed me kaming simbahan. Ubanan mo siya Ginoo sa among journey ning simbahan sa Living Word ugan. Kaysa grasya Ginoo
iyang mahimo. Dapat, Lord, mahimo niya ang calling mo niya sa iyang kinabuhi, Ginoo, nga dinhi nagpailalom nimong simbahan, O God. So, bless mo, Lord, ang kinabuhi ni Brother Roger, O God. In Jesus' name, amen and amen. Welcome sa pamilyang Living Word, Brother Roger. Okay na? Okay, may buntag sa tanan. Good morning. Before ko mo proceed, last Sunday, atong di pa istorya ang kapila ka mga kaubanan nato, na ubana mo sa Cebu. So, doon ay duha na lang, wa ka istorya. Pero ang usa, si Brother Arman sa iyan lang time, karong last Sunday, siya ang mag-preach o iyan. Dito na lang niya i-relay ang iyang observation sa mo ang convention. So, ang isa, nagato gamay time, Sister Edna, mo pagpasalamat sa Ginoo sa atong lakaw dito sa Cebu. Ito pagpakan si Lord. Blessed morning, everyone. Murag, dili ko makita diri ba. So magpadaplin ko. I remember when I was in New Zealand, mas taas-taas pa ang pulpito dito. Unya, every time na tawagon ko sa pulpit, mangita ang mga tao. Asa daw tong nagasalita. So, diri ko mag-atubang. O, na-remember sa day na ako na katunaa pa ko sa Solomon Island, mag-drive man jud mi kay walay gidatagaan mi og kanang salakyan ba. So pag mag-drive ko, ilasad kong tuksohon ana sila na why the car is moving, where is the driver? But praise God, small but blessed. Well, akong experience sa Cebu, masaya na malungkot. Nung katong Monday pa lang, nagsakit na ang akong tiyan. Ko, baka kabag lang ni siya, hangin lang ni siya, mawala ra. So while naga-travel mi paadto dito sa Davao, kadugay, lalo sakit ang akong tiyan. Murag ginakumot jud siya. So tahimik lang ko na nakaupo, na nakalingkod dito, no? Hanto nakaabot mi dito sa Davao, maura gihapon, nisamot og kasakit. Unya, gihilantan pa jud ko, gihilantan ko. Maski na unsa ka kusog sa aircon, ang akong paminaw sa akong lawas, init kaayo. So, nag-LBM sad ko plus lagnat, no? But praise God, nakaabot ko sa Cebu. Maura gihapon, pero ang akong gina-pray na dili lang jud ko ma-confine. I remember na ingon, sige, check ko ni Inday ug sa akong mga kaubanan na kaya pa ba sis? Anak ko, oo, kaya pa. Sige, sa kong panawag sa akong anak, mahadlok ko na ma-confine ko diri. Ayaw kabalaka, kinaaman imong mga pag-umangkon dira. But praise God, kasi giayo ko niya, wala ko na-admit o naka-attend pa ko sa first na meeting, first na convention. Unya, pag-attend ako dito, tungod kay grabe na akong hilanat, nagluyan ako kay dili ko ganahan magkaon. Unya naapadyod ko yung lagnat, nagpaalam ko ila pastor na mag half day lang sa ako. So nagadto ko sa hotel, nagpahuway ug nagampo. Nako dili ko magpadaog sa yawa, no? Kay gusto sa yawa na dili ko ma-bless sa akong pag-attend dito sa first convention. First na ako to na-attend sa convention.
So, the following day, ingon ni pastor na kung dili jud nimo kaya, mag-stay lang ka dira sa hotel, magpahuway. So nagpahuway ko, nag-pray ko. Unya, sa last day, nag-attend ko dito, naka-attend na sad ko, kay maayo-ayo naman akong pamati sa akong tiyan o wala na sad ko'y lagnat. So I am so blessed kay sa gitakel sad ni Pastor Sabio about children's ministry. No, nalipay jud ko na niingon siya na dili i-neglect ang mga children. Bigyang pansin din ang mga bata. So I was so blessed for that. Nag-include ang mga children sa speech nila. And blessed kaayo ko sa testimony ni senior pastor nato, si Pastor Mel. Tungod kay nag-testimony siya how they started tong church dito sa Cebu. No? Nagipadala siya dito, nothing. Kumbaga nagsunod lang jud siya sa sugo sa Ginoo na muadto dito og mag-preach the gospel. Unya karon ma-amaze jud ka no, from nothing karon dako na kaayo ang church. At isa pa ang mga pastor dahil sa Living Word kay living by faith. Lately lang na ako nalama na hibalaan na sila pastor daay wala daay natatanggap na percentage from the church. No? So, literally, na living by faith jud sila. No? So, praise God, kay na-bless kaayo ko, nakita na ako kung giunsa pagtrabaho sa Ginoo ang main church dito. Unya, from the scratch, karon naanay 100 plus na churches. Unya, naana sa mga pastor na daghan. No? So, be blessed jud sa Ginoo ang pastor dito sa main church. Praise God for that na nagsakripisyo jud sila. Sila Pastor Mil, gisakripisyo jud nila ilang life to serve God. Parehas sa atong pastor diri from Cebu ni adto sila diri, wala sila natatanggap na mga allowance, wala sila natatanggap na suporta, living by faith lang sad sila. So they sacrifice usab no para sa Ginoo. How about us? Unsa atong sakripisyo para sa Ginoo? Coming to church is not a sacrifice. So akong pangutana unsa atong na-sacrifice alang diha para sa Ginoo. Salamat. Thank you, Sister Edna. Okay, announcement. Next Sunday na ang ato ang celebration sa anniversary and Thanksgiving, August 16. Atong guest speaker, si Pastor Renante Rubin. Kasi na Rubin nga apelido diri. Elimino. Atong theme is finishing the race faithfully. Ang 2 Timothy chapter 4, 7 to 8. So, akong panawagan nga karong Saturday, August 15, natay general cleaning, although gahapon naglimpyo man nagmawir na, but siguro anang adlaw natay preparation, labi na gid sa decorations, no? Preparation diri sa sulod og ting mga kaigsuonan nga naay gift labi na sa pag-decorate. Sister Tata, na ba sila ron, Tata? Rasil, mga kaubanan, young people, say ma-assist nato sa preparasyon karong Saturday. O diri lang ta magmaniudto sa itong andam pang diri ra ta mag-lunch. No?
Okay, so na ito bakante, pangari mo niya usa pa kanang adlaw na atay duha ka punuan nga harbison nga lansones. Dito gahapon akong gitan-aw, wala pa mga hulog. Lumoy-lumoy na gid siya, no? Murang itamis ang hulo, no? Pagkadagko Pero pang display na to nato, napay isa ka punuan diha, hulo siguro po, pero tamis gamay. So, Roden, sila si Brother Joel, sa mga kaubanan, mga young people, tabangin nyo ni, o harvest, niya, i-arrange lang niyo diri. Okay, kasi mga na after sa atong simba, pakaon ta ko, mangaon sila. Pero actually, nitilaw magid mi, lami-lami na, nitamis na siya. No? Ubang yan na, mangayo na ko og liso. Liso ra lang gusto kay may kuno na seed, no? Seedlings, no? Dagko kay liso. Pero tamis sa pud siya, no? So muna kung kuhan pohon, mga young people, ang mag-ari diri, tabangin ninyo to harvest. Kung mahimo, ayaw usa-usaha, damog, gunting ba, cutter ba, para bulig-bulig ba, tanaw, nindot po siya tanaw na mabutang na to diri sa tubangan. And also, atong promise, atong pledge last Sunday, nga atong mga pledges ba. So today, maningil na ta. Bayad na ta. Apil me. Mr. Joy la. By faith, ang Ginoo lagi, magtagbo lagi, basta para sa Ginoo. So, after sa itong simba, ihatag na Sir Basing o dabing na bas dabing likod. Kaya siya may, aron ilang ma-prepare na kung sa'y pangandamon, decoration, sa food, etc. No? So, unya, at uli na to, ibili na nato. Kung wala gid karon, basin ugma o next adlaw ba, mahatod ninyo dire kay atong ipasa sa atong treasurer. Okay? Amen? Okay, salamat sa Ginoo. Next announcement, at last Sunday sa among meeting na amo na finalize ang ato ang gitawag na Family Day, August 31, dito sa 3P Recreational Farm. Naay dagko kay yung live niya kanang ostrich, pero kanang dinosaur, tinuod, no? Buhat-buhat lang dinosaur. Nana diha sa area sa sakop din na sa New Bohol. Ako nang gi-search, abi kog Pako, New Bohol din na siya nga sakop nga barangay. So dool ra sa ato niya at si Brother Randy na say notes iyara tong i-post sa ato ang GC kung unsay atong preparasyon anang adlaw. So malingaw ra atong mga labi na sa atong mga anak. Kadahan kuno dihang na swimming pool na ay basta nandito is nasa tay banding, na tay fellowship, doon na tay prayer, o doon na po tay word dito makaigsuunan. Na also, kung napay time, kining Malindog Gym, nanatay request letter diha nga gi-approve na. So sa mga kalalakinan nga ganahan ta magdulag basketball, so ato nang adlaw diha, no? Kung gusto tang moanha o magdula tag basketball, then bubalik mata sa area o dito ta magpangaon ba. So, pohon, after sa this katapusan ining month of August, yung holidays na siya, so makalugar kita pohon. Amen? Okay. Last Sunday, atong gi-welcome atong mga new members. So, diri sila sa stage. Sa isa, tawagan na to, gikan sa top 1. Then, okay, tanawan ninyo, sa mo. Iduduhan na to ni. That's the Lord. Nalipay ba mo mga bagong membro sa Living Word? Happy ba mo? Hello?
Pagpaki ko nung kausap. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So ato silang gihalad sa Ginoo, gipriobera nato sila. Diri sa kilid na side. Then atong practice last Friday, padayon. Salamat sa commitment sa worship team. Sa Inday galid nato. Thank you sa Inday. And then musicians, prayer meeting, ampo ta. Okay. Then, gahapon, kapikso kadali nila, pamilya ni Lunglong, lipihan nila ang palibot ug sulod. At least, next Saturday, gamay na lang ito ang limpihonon kung naaman. Sa likod, sa sapa, sa kilid. Apa isa eh. Ito sa tubangan. Silhig. Nakadako pa ni sila og hito masuruto, haluan ba? Nasa sapa. Then, ito silang gipapaningon to. Then, mission, doon ay gipa sila nga picture sa ilang mission, Brother Arman sa Edna. Dito sila sa Binuligan, no? Kung yung mga bata, nagkadagko na sila. Okay, thank you sa Ginoo. Sa sakripisyo para sa Ginoo. Someday, mangita na rin sa Ginoo ng mga bata. No? By the way, usan ni sa ato ang mission nga atong mga bata, kabataan sa gawas, ma-reach out nato, matudluan nato sa pulong sa Ginoo, sa kinaiyahan o kinaiya sa maayong bata. Itudlo na dito. Aware ba mo nga karon sa atong time, naghangay yung mga, labi na sa mga schools. Yesterday, nakabalita ko nga in Thailand ba? Silingan na nato na 5 teachers ipamusel sa estudyante nila. Patay. Nakita mo mas ato, dahil estudyante sa Tacloban man to, namusilsad, pero kapwa estudyante ra ang nadali. Pero sa Thailand, atong sang adlaw, teachers good. 5 ka teachers. So ani atong panahon karon mo nga usa sa kuan nato nga katampo ta ba sa tong community nga itong mga bata kabataan sa gawas ta naagay pagtulunan sa Ginoo para asa sila ibutang labi na sa schools naa sila rima o reminder sa pulong sa Ginoo nga magtarong sila. So usa sana ng mission nato na. Salamat sa Ginoo. Okay, ditong dapitan, the mission sa Brother Arman. Okay. Okay, kaon. Sabi merinda ninyo. Kunya, nindot sa kayo mukananan, oh. Asa man eh. No, mga naghaman ng bulawan. Praise the Lord, no? Serving. Kay then kahapon sa katas bukid niya sila sa dito. Dugay kami nanguli kay nag-sharing kung sa puwelang experience sa nakuyog nato sa Cebu. Happy sila o daghan sa kay istorya sa kaayos Ginoo nato dito sa Cebu. Okay, so to God be all the glory. Manindog tang tanan, naging respect sa Word of God. Hallelujah, Lord. Salamat sa kinabuhi na mo ng imo paming gitagaan o kusog parong labi na kay nakaabot mi diri sa church o God. Thank you. Salamat, Lord. Nagagaan mo kami chance nga makapamati, makasimba kanimo, Lord. Ug karong adlaw ni ame karon o God. Lord, nagampo ko nga ikaw Ginoo mag-open daan sa among kasing-kasing. Unsa man na nga imong buhaton, Lord. Pag-rebuke ba, pag-warning ba, pag-may ba o pag-comfort ba, buksi among kasing-kasing. Gamitay mong alagad, Ginoo. Kung kining mong mensahe, akong bagampo, di kining labayng kawang. At agi kining kinabuhi, nga ma-practice na mo ni matagkarunog unya, Ginoo. So bless your servant, ano your word, O God, sa among matag-usan na mo, Lord, mabusog among kalag ning buntaga, Ginoo.
So imong himaya kadung ganag pasalamat among iuli kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Okay, the title of the sermon this morning, Maintaining Your Passion, by Pastor Walter Colas. By the way, kini si Pastor Colas, Spanish gini siya, Italian. Italian? Murag, sila ba na siya? Lahi, no? Gani, ang pronunciation sa iyahang Colas is Colasi. Iyang naong Italian sa pero dito siya nagdako sa US. So muni sa ko napilian na kung i-relay karong buntaga nga kitang tanan mapanalanginan ani ining iyang mensahe makahingsuna. Kung ani siyang kay klaro kay notes man lang to na may gagmay nga handbook nga guide pero karon ako ning gibuhatan gyud outline para klaro na tong tanan. So, various texts, laing teksto ang iyang gigamit. So, maintaining your passion. Unsa man ang passion? Passion means a very strong feeling or deep love for something. The common meanings of passion is deep interest, a strong love for hobbies, art, sports, or work, like a passion for music. Then, a strong emotion, intense feeling such as fears, love, anger, or joy. Muna yung meaning sa passion o sa spiritual nga aspect, kadasig. Gugma na to sa Ginoo nga atong imintinar nato mga kaigsuonan. So mo niya itong speaker na say ingon, maintaining our passion though the various seasons in ministry will bear much fruit and is necessary for you to finish well. In Cebuano, ang pagpadayon sa atong kadasig, latas sa kanilaing ng mga yugto sa ministeryo, magbunga og daghan o gikinahanglan kini aron mahumani mo ang imong tahas sa maayong paagi. Gingon ko last Sunday, gingon ko sa pastor sa taga-Amerika, na almost 1/3 na lang ng mga pastors dito ang makalahos, maka-finish well sa ministry. The 2/3 kasagaran nila failures. Failed sila tungod atong gingon nila nga pride, ang temptations, mo'y nakaguba sa ilang ministeryo. Nasayang ang ilang kahago sa pag-start hangtod pagtapos. Salamat as Ginoo atong senior pastor gingon ni Sister Edna ganina. Gracias Ginoo gani nihilak siya sa iyang istorya. Yang i-relay ang ilang bag-o pa sa Cebu, 23 years old, bag-ong kinasal, walang-wala. Napasay testimony sa una nga sa bag-o ministeryo nila, gagmay ito ilang mga anak, maghati sila sa usa ka itlog, pamahaw. So ang kalisod, another pang iyang testimony nga ang iyang pag-abot sa Cebu, ang mga elders at the time, mga professionals man, mga bagtik mo sa itong mga tao dito sa Cebu, na doktor, na ay accountant, natanan. Sabi niyo mo kung sa'y gibuhat nila, pag-abot Pastor Mel, giingnan siya, Pastor Mel, kami ang board mo magbuot nimo. Ang imo, palpit radyog ka. Sa tanan, wa kay pakialam. Kita siyang dugan. Palpit ministerial radyog kuno siya. Kay, gikontrol kay secular manggikan tong mga elders. So, gidala nila ang ilang sistema dito sa church. Utong niabot ang time nga siya gani nagsabbatical, almost 1 year. Kay bugat na kayo ang iyang ministeryo. Pagbalik niya, dito na. Iya nag-introduce ang membership program. Gabuhat nga siya og manual, church manual. Dito na, natarong. Nakatusang mga elders niya dati, hinahinay sad nga nangawagting ipanguha mo sa Ginoo. No? So,
Tungod sa iyang pag-maintain siyang passion sa pagpangalagad sa Ginoo. Hilak siya ng ingon, di ko deserve ani. Grasya na ni sa Ginoo. Sinner ko sama ninyo. But mukumit ganita, magpadayon ta sa atong passion sa pag-serve sa Ginoo. Naagay fruit, naagay much fruit nga moabot. Ug ang fruit sa Cebu, sa Living Word, nakita nato karon. Nagikan sa walay yuta, walay buildings. Karon na sariling yuta, buildings. Ang ilang sanctuary, kita man ni sila, musod almost 1,000 katao. Ang kuryente lang dito every month is 400,000, almost 400,000 a month. Kuryente ra na. Na school, ug labos tanan, karong convention namo, gi-mention niya nga almost 160 churches nga nahimong pamilya sa Living Word karon. Pagpaka na to ang Ginoo ana. So sakto ning giingon ni Colas nga kung mulahutay ta, magpadayon ta sa passion nato na agay bunga nga umaabot. Kinisan ma-apply sad sa inyo sa secular, kung maningkamot mo, labi na gid nga unahon ninyo ang Ginoo sa pag-serve sa Ginoo. Ang bunga sad sa inyo pagpangalagad sa Ginoo, ma-harvest na po na ninyo sa inyong kinabuhi. Daghan ka nato dinhi. May promotions, gi-bless ilang pamuyo. Ug kana grasya na sa Ginoo tungod kay naamoy passion nga nag-serve sa Ginoo. Amen? Amen. Ang Ginoo nag-promise man nato ang tanan nag-serve niya. Digid malabay ang kawang ang ilahang panginahanglan. Amen ba? So, pero tao ra ta, sapagat ako ay tao lamang sometimes, mabot yung time nga ma-burn out ta. Mga pastors ma-burn out usab sahay. So why Kristohanon nga murag siga lang sige, nagi sometimes nga nag-burn out na ay burdens na ay something murag nalayo kas Ginoo tungod lagi natabunan kas kabugat. But manay bantayan, warning signs that your passion is waning. Mga timailhan nga nakahuyang o nakahinay, nagkaluya na ang imong passion o kadasig. So warning number 1, nga may symptoms nga nagkaluya, nakahuyang, nakahina ang atong passion sa Ginoo. Kay kini makita, diligence fades and negligence increases. Ang kakugi mukunhod na ug ang pagpabaya mo nay mudaghan. So bisan sa inyong work sa gawas, sa inyong passion, sa inyong kinabuhi dito. Kung ano mo'y passion diha, sahay, wala na, magkahinay na inyong kakugi, mukunhod na niya, pabaya na, sahay. Tamad na. So, sa spiritual sum, mo sa ni ang mahitabo kung nag-waning o nagkakunhod ang atong passion sa Ginoo. Number 2, people become a burden rather than a blessing. Mga tao, mahimo ng kabugat kaysa panalangin. Sa church, sahay, no? Makababugat na, imbes maka-bless. Kaya naman ang life. Kami mga leaders, mabugatan mi kung ang mga members o mga church, dili madasig sa Ginoo. Maghatag na o kabugat. Pero kita na mo nga ang mga members active kayo. Musunod, musubmit sa buluhaton sa Ginoo. Ay, blessing. Blessing kay na. Makalipay na. Ma-apply sa dito sa gawas. Sa dihang nagkahinay ang atong pagsalig sa Ginoo, atong commitment sa Ginoo. Imbes blessing mo sa inyong pamilya, blessing mo sa inyong silingan, community, asa mo gibutang, bisan sa trabahoan, di na sad mo may mong blessing. Maghatag na mo
burdened. Amen? Muna sakto, tama ang giingon ni Pastor. Nga, people become a burden rather than a blessing. So atong passion gis Ginoo, kanunay ginato ning i-maintain, kanunay kita mangayo sa Ginoo nga ma-maintain nato ang atong kadasig. Ang ikatulo, performance is prioritized over prayer. In ministry, busy ra kanunay, wa na kay prayer, mana? Madugay sa madali, ma-burn out yun ka. In sa gawas usab, wa na mo ampo-ampo, dito mo sa trabaho, madugay sa madali, ma-burn out sa mo, kapuya na sad mo sa iyong mga works. Mo ni symptoms o warning signs nga atong passion ay nagkaluya, nagkakunhod na mga kaigsunan. Nung ningon si Pastor Wallace, the more gifted you are, the more dangerous it becomes because you rely on the gifts and not the giver. Sa dihang daghan o tagasa, the more gifted ka, o ako, peligro ka ina. Kaya tawag, naga-relay ta, nagasalig ta sa mga gasa, sa kusog ba, wala na nagasalig sa naghatag na mao ang Ginoo. So kung ana gani atong kasing-kasing ma-burn out kita. Magahinay gyud ang atong passion sa Ginoo. So, number 2, God is the source of our passion. 1 Timothy chapter 2 verse 14, 2 Timothy chapter 2 14, who gave himself Titus chapter 2, 14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own, ako yung underline, possession, who are zealous for good works. So, tungod siyang pagluwas nato, gihatag niya, giluwas ta, gitubos ta, gikan sa lawlessness atong pagkadautan ug giputli ta para kaniya ug kita mga tawron his own position. Tag-iya na tas Ginoo. Ang Ginoo panag-iya tas Ginoo. Aron usaman mahimutang zealous for good works. Aron ta mahimong madasigon sa mga maayong buhat. So ang Ginoo mo'y source sa atong passion. Kaya una, iyatang giangkon. Ug karon iyatang gitagaan ug kadasig alang sa mga buluhaton nga maayo. God's calling is the foundation of our passion. Ang tawag sa Ginoo mo ay foundation sa imog sa ako nga kadasig. God's calling. Example, si Prophet Jeremiah, chapter 1, verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Jeremiah, pa sa matao, gitawag na plano ang Ginoo. So, ang source, ang passion, ang Diyos. Sa church, ingon ini sa 1 Thessalonians chapter 2:12, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God. Sunod, who calls you into His kingdom and glory. Church, ikaw ako gitawag sa Ginoo para sa iyang himaya o sa iyang gingharian. Siyang source, ang tawag. Kung wa tay tawag, kaming pastors, way tawag sa Ginoo. Wa na, hagbay pa. Dahang mo atem, ganahan, pero madugay sa mandali, kung way calling, wala. Gabi nag-share si Sheila nga ang iya daw boss. Pangumusta siya kay siguro nagposto siya sa event na mo sa Cebu. Gisukna sa siyang amo, oy sila, lahi man to imong post, simbahan man to.
Ano man ka? Magpastora na ka, day? Sulti lang, day. Gagawin siya, challenge ko nun siya. Sabi niya mo sa itubag, yes, sir. Nagtuo ko na itawag ang Ginoo nako. Pero sir, next year siguro, sir. Kaya si Susela, na si Papa masakiton, na si Igsuon nga estudyante, so nagampas siya sa iyang pamilya. Kaya nakabalo ko siya nga, something, college pa siya sa Kabakan, na-feel na niya na sa calling sa Ginoo. So puhon, ang Ginoo rin na sayod aning tanan. Kung natay calling sa ministry, sag-asa ka ibutang, tawgon jud ka sa Ginoo. Amen? God's love. God's love is the inspiration of our passion. Ang gugmas Ginoo ba? May mag-inspired na to nga mainiton ta. The Bible says we love because He first loves us. 1 John 4, verse 19. Siya una na higugma, mo na higugma ta. So kung kita na kasi natin is gugmas Ginoo, makadasig ni. Kapoy man. Pero ang love sa Ginoo nga atong ma-experience atong kinabuhi, ma-feel nato, kinisa na maghatag, passion nato, nga mo serve ta, mo stuman ta sa kaubuton sa Ginoo. Ang katulo, God's Word. God's Word is the direction of our passion. Ang Word sa Ginoo, ang Bible. Ta, namatay mga Bibles, karon uso naman ang electronics. Sa Word of God, nag-inspired nato na madasig ta. Kita nangalagad sa Ginoo, kamo nagsisimba sa Ginoo. Kung wata magsimba, di ta mamatis pulong sa Ginoo every Sunday. Labi na di ta mag-meditate sa atong sa Biblia. Maburnout ta, makapoy na. Maluya gid magkaluya ang ato ang faith. Pero ang word sa Ginoo maghatag na tong pagkaon sa tong kalag. Umao na nga sigpamati na to, inigbasa na to. Wow! May courage. Pagtok ko sa akong amigo nga nangumusta na ako. Ingon sa pastor, ang akong Bible, ingon akong bata, nga nang hugaw maganang imong Bible, Papa. So, kanang hugaw ang Bible, timailhan na nga nagbasa ang tag-iya. Pero limpyo gani ang Bible, wanay basa-basa ang tag-iya. Nya siya kay sa Amerika, caregiver man siya. Dili sa kasimbag Sunday kay duty. Sabi niya, nag-lone ranger lagi siya sa Christian life. Talagsar siya, makaulik Pilipinas, diya lagi sa kasimba. Ang iyang gikuan dito, nga atin karon Bible ragid. Siya, na mamati sa mga wali sa TV. Kaya di man siya kasimbag Domingo kay ang iya ba yung duty is gabi niya. Ingon siya, ako ina kay istorya man sa in English usahay sa iyahang ibantayan nga tigulang. Kisa man na imong ibantayan, bro. Hudyo ni pastor. Ha? Hudiyo nga elder ba? Kana, di sa Amerika, mga dato dito. Wala ka, biyaan na ka sa imong, talagsala ka duawon sa imong mga anak. Ibutang ka institusyon dito, building dito, home of aged ba? Pero kato kay dato man, nasa balay, mo to iyang trabaho nga, datong mga dato mag-hire o caregiver. Lalaki man ni siya, takong tao, maalsa-alsa gina niya na. Pero ingon siya, kini akong customeron, pastor, Hudiyo ning dako. Kaya sa US day, pagkadaghanan day, mga milyoner nga mga Hudyo. So Bible, mo ay naghatag niya passion, direksyon sa iyahang pagpangalagad bisag tagsara sa kasimba tungod sa iyang trabaho. Word of God. Di na kita magbasa, di na kita mamati, meaning wa natay passion. Boss tanan, mo nag-share ni Pastor Mel, God's Spirit or the Holy Spirit
is the continuation of our passion. Nilisod kayo sa ta ka bright, nga wala tay prayer, wala ta magsalig sa Holy Spirit. As Pastor Mel nangingon, sig unsa ta ka gifted, wa na gid tayo magsalig sa Holy Spirit. Di gid mulihok, kapoy ra ang ato ang maabot. Kaya sa atong ministeryo, kinahanglan mag-uban kita ang Holy Spirit kanunay ginatong imbitahon nga mulihok sa atong ministeryo. Salamat tas Ginoo kay daghan kayong churches sa atong time karon nga ang Holy Spirit mura lang siya o para sa nila power lang yan. Ingon sa Trinitarian kuno ta. By saying Trinitarian, pero ang God the Father, God the Son ra kanunay may atong gi-praise, may ato ang gipangayuan ang Holy Spirit. Kaya dingon sa ayaw i-treat ninyo ang Holy Spirit nga power or dove. I-treat ninyo ang Holy Spirit as a person. He speaks, He leads, He guides, He talk, He speak. Istorya ang Holy Spirit sa atong unahuna kasing-kasing. Kaya kung kanunay sa nato, no, sa atong pag-say, bisa sa morning, good morning Father, good morning the Son, good morning Jesus Christ, i-appeal lang sa Holy Spirit, good morning Holy Spirit. Kana makadasig na nimo na, sulayin ninyo na, nasa inyong lakaw-lakaw, mag-intercede ka, labi na sa inyong ministeryo, sa inyong trabahuan, Holy Spirit, guide me. Ma-inspired ka, madasig ka sa imong journey every day. Kung ang Holy Spirit, kanunay kang nag-iistorya kaniya. Amen? John chapter 14:16, and I will ask the Father, and He, referring on the Holy Spirit, and He will give you another, capitalize ang counselor, to be with you forever. Counselor, Holy Spirit, tanan. Pag-abot sa decision making, magpa-counsel ta sa Holy Spirit. Mana na to nga sa time asayop atong decision, aduna gyud consequences. Kung mas sipyat ta sa atong mga decision making, diya na, magsuffer kita. Kaya ang Holy Spirit yung gibili niya nato karon. Kanunay nato ning tagdol sa atong kinabuhi makaigsuonan. Last, renewing your passion. How? Saan to na makanunay ta ma-renewed sa atong passion? Number 1 is remember. Revelation 2:5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstands from its place unless you repent. The Church of Ephesus, atong nang nagian sa atong series, unsa ka well-known ang Church sa Ephesus. Gani ang Revelation chapter 2, before sa verse 5, in verse 3 niingon, in verse 2, I know your deeds, your hard work and your perseverance. So grabe kahago ang simbahan sa Ephesus. I know that you cannot tolerate wicked men. So righteous ang mga members sa church sa Ephesus. Wa sila tolerate ang sin sa ilang church. That you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Nakaila sila kinsa ato mga false teachers. Wa sila padala. Verse 3, you have persevered and have endured hardships for my name. Kamo nagpalahutay sa mga kalistanan sa paghago ninyo tungod sa kong ngalan, and have not grown weary. Wa gid mo kapuya. So una gi-praise, gi-commend ang Church of Ephesus nga kanang ilahang kategorya sa ilang pag-serve sa Ginoo. Naa sa righteousness,
That's like kadasig, hardships for the ministry. But verse 4 ingon, yet I hold this against you. Pero niya ibutang ako'y kasaway ninyo. You have forsaken your first love. Gibiyaan ninyo ang inyong first love. Nako. Kaya ingon sa verse 5, remember, therefore, from where you are, have fallen. Repent and do the works you did at first. Kanang ilang buhat sa first, kanang ilahang love ni Jesus. So church, pwede ni. Dasig ta, grabe ato ang commitment sa church, pero wa na tay personal nga love sa Ginoo. Badlungon kita. O kana usa ka sin. Kaya ingon na si Lord, repent. Because kining what I love sa Ginoo, bisag daghang tagibuhat nga maayo, sa sin. Ano pa hinulsulol man ta kung okay ra na. So church, hinumdumi ang atong first love sa Ginoo. So, human ani, ug mas buntag, unaha siya. Pag-pray, asa ka. Kanunay sa istoryahe, ibalik inyong honeymoon sa Ginoo, ang inyong prayer life, ang imong pag-worship niya kaniya. Sa awit ganina, linutong ilang climax, our God is the awesome God, O reign. Doon kayo mo simba sa Ginoo makaigsunan. Kaya kung di ito ibalik ang first love. If not, kontento rata sa atong kadasig, sa atong tinarong nga kinabuhi, pero way gugmas Ginoo. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. Unless you repent. Tanggalon sa Ginoo atong lampstand. Meaning, usa tong iyang i-prepare niya nato. Atong kahayag, kay lampstand meaning sa light, nga suga. Di na ta blessings. Yeah, remember. Number 2, redirect. Redirect. Therefore, sa Hebrews 12:1, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. And verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So redirect. Kung asong focus nato nga murag nalayo tas Ginoo, today, this morning, i-redirect nato, mo refocus tas Ginoo. Ang atong mind, atong iset, ug mo nang sa Romans 12 verse 2. Nga atong mind, atong iset sa mga butang nga taas-taas. Kaya kung ato nang buhaton, ma-renew ang atong passion diya sa Ginoo. Yan ni Hebrews 12, ang context diya sa chapter 11, the heroes of faith. Gimension diya, gikan ni Abel, hangtod sa mga propeta, hangtod, babaeng malalaki, silang pagsermonan nga, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, kanang great cloud of witnesses, mga heroes of faith sa Old Testament. More than nagtanaw nato, more than example nato, pagpangalagad sa Ginoo. Munang kuhaon nato ang nakababag, mga butang na nakapokus ta. Dito ato i-focus kang Kristo. Kaya siya ang the great example. Siya ni focus sa tawag sa Dios kaniya.
nga naasay gapoy kalipay bisan pa sa iyang pag-antos sa cross. O karon, tanawa, and sat down at the right hand of the throne of God. Last, refill. Ephesians 5:18, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Sa New Translation version. Sa NIV, debauchery. Dinig iklaro, that will ruin your life. Makaguba gina sa imong kinabuhi kung palahubog ta. Instead, kasi atong i-refill, let the Holy Spirit fill and control you. So, ang Holy Spirit, mo, tagbo na ito. Munang si Paul, ayaw mo magubog-hubog sa bino kay makaguba na sa inyong kinabuhi. Hinunua, ang Holy Spirit, mo puno, o mo control kanino. So, yung ko ganina, walin Pastor Mel, reviving tanan, although na may kadasig, maningon nga mawa, pero something nga itong adlawa, muramig, nagpapuno, nagpa-refill og tubig lang arman. Alkaline pa yung tubig. Huwag naka-picture itong higayuna. Ito, naming tanan sa altar, dito mi sa ubos, nang hilak mi, nang may pasaylos Ginoo. Labi na ako personal, nang ay pasaylo sa Holy Spirit. Ang Bible ay do not grieve the Holy Spirit. Ayaw nyo pasubang Holy Spirit. And sometimes, nakasaha ko rin dapitan, na yung mga conviction nga, wala ko tumana ang Holy Spirit. And also, do not quench the Holy Spirit. Ayaw balda ang Holy Spirit. Kasatana, kasagaran, nakaigsuunan. Sa panimbahon lang, simba ta. Nakita, tapil mo simba, magsamok-samok, hinuon ta. Makabalda ta sa flow, sa Holy Spirit, sa church. Dagan, ngayon gayon, atong nabalda, napugngan ang Espiritu Santo sa itong kinabuhi. Bisan sa gawas, sa atong buhaton, na ay conviction, na ay guidance sa Holy Spirit, pero sa actual, wala na ito buhata. Na temptation ba sa atong kinabuhi, ng conviction sa Holy Spirit, ayaw. Pugong. Pero wala na ito pugni, ang atong gibati, matong gipairal, o sa resulta, sakit matong dughan, dili physically na sakit, na may something sa kong dughan. Holy Spirit na sa mong heart, mag-grieve, subo ka. Today, ito na i-apply this morning. Manindog tang tanan, nunid ng marita sa altar, barug sa imong katubangan, sa imong gilingkuran, duko sa imong ulo. Pamalandungi kini. Kumusta? Unsay passion nga nanato karon? Unsa nga passion? In the area ba nga sa uban nga ministeryo ba? O in general nagi kay passion sa pag-serve, pagpangalagad, pagsimba sa Ginoo. Sa imong gibati, dugay naman ka bago pa man ka nimong simbahan. Kung sa imong kasing-kasing karon. Kaniya to, maka-excitement nga mo simba. Pero pag-abot karon kanahuna, yung pagsimba, limited na. Wala ka hatag og kana bangga naadyo kay gahigwaos imong kasing-kasing nga mo simba kus Ginoo. Ano? Ikay nasayod ani igsoon. So today, kami gipaunamig Cebu aron kami mismo
Mabalik ang tinuod nga passion sa pag-alaga. Mabalance ang passion. Di lang sa usa ka area lang kung may passion, kundi sa tanang area sa ministeryo gihawakan ako. Kailangan mabalik yun ang passion. Una, may personal relationship with Jesus. Na ako'y personal passion karon natos Ginoo. Sumakaigsuunan. Gusto ka. Ano mo pagpangalagan ma-renewed? Labi na gid atong love kay Jesus. Atong first love. Ma-restore this morning. Please, repent. Be honest with God. Wa magtanaw ng Ginoo unsa ta kagigamit. Like the Ephesus, grabe ilang gibuhat sa church. Pero gisaway sila ni Lord. Tungod kay ilang first love, nawa na. Ngunit kita karon as a church, local church dos Kidapawan, gusto sa Ginoo, mabalik ang tinud-anay nga passion nato. Una, atong passion sa atong relasyon kay Kristo. Lord, niya kakita ka sa matag usa namo karon, Lord. Holy Spirit, hallelujah. Kumunggihang yung Holy Spirit. Muliho ka pag-usab, mong manifest ka pag-usab sa matag usa namo karon. Asami karon nagbarog, mong ilami. Nga kami kadaghan mi naka-offend kanimo, Holy Spirit. Kaya forgive us. Pangay mo pasaylo sa Holy Spirit. Many times nakasata. Kana lang pag-quench, atong gipugnan, wa kalihok siya kay atong gipugnan, kana nag-grieve siya. Sa diyang i-convict niya nga, di na angay buhaton, puro atong gibuhat. Nag-grieve ang Holy Spirit. Kaya this morning, Holy Spirit, forgive us. Forgive us. Restore us, Holy Spirit. Revive us, Holy Spirit. Na kining amo pagpangalagan. Labi na ning maong bulan, nga din among i-celebrate ang among anniversary. Gusto mig bag-ong kusog, bag-ong karga, bag-ong renewed, o God, nga kasing-kasing, nga mutaak na sa miglaing year ni pagpangalagan. Lord, ay tugot nga ang kakapoy na. Nawa ng among love sa buluhaton. Nawa na among love kanino. Lord, baguha kining tanan. Kaya Holy Spirit, speak us. Restore us. Cleanse us by the blood of Jesus Christ. Nga mong mahimumi karong buntaga, madasigon. Bisan gani nga among pride, Holy Spirit, dugmo ka kini. Wa kini. Pulihi sa kinabuhi ni Kristo sa among kasing-kasing. Holy Spirit, ikaw ang among counselor. Abide us. Guide us. Holy Spirit, come and move in our hearts right now. Forgive us. Forgive us. And help us nga di na ka namo paggangon. Di ka namo pasubon. Unsay imong conviction, amo ging buhaton. Unsa man ang imong guidance namo, among buhaton. Aron kanunay kami ma-maintain namo among passion sa pag-alagad sa Dios. Thank you, Holy Spirit. Buhata kini dili lang dinhi sa church. Kundi kami every day sa among kinabuhi. Niami sa panahon nga grabe ang kalibutan. Kinahanglan na mo ang imong gahom sa among kasing-kasing. Daghang kayong temptation sa among panahon. Nag-explore, O God, Lord, nag-explode, O God, ang technology karong sa among panahon.
Holy Spirit, guide us. Ikaw, gid, ang mag-guide ra mo. Ikaw, gid, ang mo direct sa among kasing-kasing sa kabubuton sa amahan. So thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Aning buntaga, asahan na mo. Balik ang among passion kanimo, Lord. Hallelujah! Salamat, Lord. Salamat ning tanan, O God. Salamat, O God. Lord, thank you. Another sad, Lord, natapos ang mensahe ng mga simbarong buntaga. Kung mag-ampo, pag-uli na mo, Lord. Baluno na mo, Lord. Ang imong presensya, Ginoo. Lord, help us. Ay may pasagdi, Lord. Nabinas pag-atubang sa tentasyon sa kalibutan. Bantayi ang matag-usahan mo, Lord. Grabe ang panahon, dahang trahedya sa among panahon. But ang church, Lord, imong ampingan ming tanan. And let your peace, the love of Jesus, and the communion of the Holy Spirit, always, Lord, mag-embrace na mong tanan, O God. Thank you, aning tanan, Lord. Thank you sa Lord, ning buntaga, sa among i-offer kanimo, Lord. Bisan sa amo ang pagpangandam, Lord God. Salamat, Lord. Para ninyo, Lord. Thank you, Lord. I-bless mo pa kami, O God. Himuang ang among anniversary karong sunod Sunday, Lord. Mabulokon, mabungahon, Ginoo. Meaningful nga maong pag-celebrate, O God. Pagpasalamat, kinsa ka na Diyos nga mga alagaran sa Living Word, O God. So I pray, Lord, ng church sa Living Word, ang pamilya sa Living Word rin, O God, panalanginan mo kaming tanan, O God. Uli na mo dahan kanimo, imong himaya kadungganan mga pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Padayon ta mamarog ito na itong final song. Praise God. Sa kapatapusan mga iso na itong awiton kini, nilang ato ang paghangyo, labi na sa itong pala Espiritu, na may puno ka na ito, muhikap sa itong tag sa kasing-kasing. Labi na sa pulong atong nadugog ng kabuntago na ay rima kini, ma-inculcate kini sa atong mga kasing-kasing. Oh God. Ay kinabuhi ta kini. Subay sa kabubuton sa Diyos Amahan. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Lord, we Need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church
people. Hallelujah. Lord, fill us once again with your power, your compassion, with the love of God that comes from you alone, oh God. You are the source of God, of everything we need, of everything we should live, God. Your church, amen. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. So that's the fire of Hallelujah. Fall upon me. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Sana accomplish na mo ni kabuntagon, O God. Huwag di na mo ulog kalimtan, O Diyos. Pag-uli diha kanimo. Sa tanang dungog himaya, pagdayeg, pagpasalamat kanimo lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus.